Year of the Parrot pinanganak natin si Mayor sa tingin niyo? Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Itong atin namang mga Coast Guard ay laging handa na protektahan ang ating mga masisipag mga isda. Daw. That's right, mga nerds. They can even protect themselves from water cannon. Marami tayong nararamdaman. 50 years old, Balaram 6. What are you talking about? Siguro may mga Hindi mo alam? Hindi mo alam. Di ba? Kasi nga, hindi ka pa nagtatravel dati. Ito yan. Gusto natin malaman yung totoo. At hindi natin ma-achieve yan through emotional vibe na tipong paawa ka. Basta explain mo lang hindi na kailangan mag-create ng drama. Expect mo na talagang uungkatin ang lahat ng pribadong buhay mo, mga magulang mo, kapatid mo. May mga kapatid ka po ba, Mayor? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Tinago po ako sa farm. Okay, ulitin mo naman sana. So, nasabi mo ngayon na hindi mo sila kilala. Pero ayon sa evidence from the Senate hearing, kasama mo raw sila sa pag-travel, mga kapatid mo. So basically, either nagsisinungaling ang Senado o ikaw nagsisinungaling. Ano po? Kung narinig niyo po yung Senate hearing, Hello, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome. Welcome po dito sa Nerds Point. Ako inyong host, Amber the Nerd. Well, ano pang meron? Your Honor, hindi ko po alam. Yan exactly mga nerds. Yan po ang latest issue ngayon. Ito ay tungkol dito sa mayor ng Bamban sa lawigan na ng Tarlac na si Mayor Alice Go. Panoorin nyo mamaya ang ating exclusive report tungkol dyan. Pero bago yan ay ingat-ingat nga pala sa ating mga kababayang mga isda dito sa West Philippine Sea. Pagka ma-detain kayo ng mga Chekwa dyan, sa mismong sarili nating exclusive economic zone. Pwede pala yun, takot kang mangisda sa sarili mong lugar kasi baka ma-detain ka ng mga tayuan. Pero huwag kayong mag-alala kasi itong atin namang mga Coast Guard ay laging handa na protektahan ang ating mga masisipag mga isda. Daw. That's right, mga nerds. They can even protect themselves from water cannon. So, anong power pala ng ating mga Coast Guard? They next to nothing pagdating sa China. Kaya, ingat-ingat na kayo dyan ating mga kasamang mangingisda. Pero in fairness, masyadong mahaba ang pasensya nitong ating mga Coast Guard. Kahit palagi silang hinaharas almost every day ng mga Chinese, hindi pa rin sila nagre-retaliate. Parang, and I get it. Hindi ko sinasabi na walang tapang ang mga Coast Guard natin pagdating sa China. Sumusunod lamang sila sa order ng mga katataas. And this is, I recognize na this is a very delicate scenario. Kaunting miscalculation lamang ay pwede magdulot ng major escalation. Think about it. But here's the thing. Hindi ako eksperto sa foreign policy, pero I think we should retaliate. Yeah. Water cannon sa water cannon. Don't get me wrong, hindi ko pinopromote ang war. Not at all. We're just defending our rights, rightfully ours. Seriously, mga ka-nerds. Diba? Marami magsasabi, tapang mo anong magagawa ng China laban sa China? Ano nga ba? Anong consequences pag umalma tayo? Magde-declare ba ng war ang China sa atin? Sa tingin nyo, anong mapapala ng China?
Using my common sense, walang benefits ang China sa atin. They can't afford to declare a war. Bakit kamo? Here are my points. Hear me out. Una, sa ngayon, they are saving their war resources for bigger fish, which is Taiwan. Pangalawa, pag nagdeklara sila ng giyera, buong mundo ikokonde na sila. And they can't afford it. To alienate mo yung mga trading partners mo sa West, Western sanction is a breach. Pangatlo, nakaposisyon na ang US bases sa Pinas ngayon. Kaya kahit sabihin natin na wala tayong mutual defense agreement, madadamay at madadamay ang US sa conflict. Kasi nga, nandito na mga sundalo nila. Pangapat, US will not allow this. Kasi kailangan nilang Pilipinas. Strategic ang location natin. Isa ito sa chain of islands na kailangan ng US para makontain ang China. Ano na lang ang sasabihin ng Japan o South Korea pag di tayo tinulungan ng US? Bakero, wala pa ng kwentang presence ng United States bases dito. Kasi may base military ng US sa Korea at Japan. At panglima, ipagpalagay na natin na hindi tutulong ang US sa atin. Ang Pilipinas ay mayroong 7,000 plus islands. Very difficult country to invade. It's masyadong malayo. Kung Taiwan nga, mahirapan na sila. Tayo pa. Kaya, using common sense lang talaga hindi mag-aaksaya ng resources ang China para makipagdigmaan sa atin. Unless ang natural resources na makukuha nila sa West Philippine Sea ay overwhelmingly worth para sa future nila. Then in that case, the more na mas talong kailangan natin ipaglaban ito. Kasi dapat tayong nakikinabang dito di ba? Mga kababayan natin. Common sense. So ngayon, binubuli lang tayo ng China. Tinetest lang nilang limits ng US presence sa atin. Pero once you stood up to the bully, they will stop doing it. The interesting about the bullying is, ang mga bully kasi, ang binubuli lang nila, yung mas maliit sa kanila, kasi yun lang yung kaya nila. Hindi nila kayang ibuli yung kasing laki nila o mas malaki pa sa kanila. So, usually, pag nagdala ka ng mas malaki, yung big brother mo, for example, nag-stop ang bully, hindi ka na nila ibubuli kasi may kasama ka na. Ngayon, here's the thing. Bakit di natin naiano ang ating big brother na United States para mag-posture dyan, mag-standby dyan sa West Philippine Sea? Total, lagi nila sinasabi na we actually sail whenever or wherever the international law requires and allows. So, lagi talaga sila dyan nag-sail sa West Philippine Sea. So, concerned sila, lagi sinasabi nila, concerned sila sa nagiging aggressive posture at activities ng China. And yet, interesting, ano? So, bakit di natin kausapin ng US tungkol dyan? Para naman mapakinabangan na natin ang kanilang presence dito. Huwag na nating hintayin na magkaroon ng giyera na magagamit lang natin sila pag may war. Posturing itself, yung projecting power itself is a deterrence for the war. So yun lang, mapiprevent mo ang war. It's not about declaring war, but actually preventing war. Again, I'm not an expert on this, pero siyempre may mga information tayo hindi alam na tanging Philippine intelligence lang at armed forces lang nakakalam. But sometimes, common sense lang talaga We should stand up to the bully. So abangan natin ang mga susunod na kaganapan dyan. Ang mahalaga sa ngayon ay, sabi nila, transparent tayong pinapakita sa buong mundo ang anumang nangyayaring harassment dyan sa West Philippine Sea. Hopefully, mag-formulate pa ng mas effective at mas maayos na preemptive measure and strategies ang government natin. Yung mas effective dito. Anyway, meron tayong mga guests by the way sa episodes na ito. Ang bago nating collaborator sa ating travel segment, Beauty and the Nerd, yes. Miss Cassandra Pontis, yes. Makakasama natin siya mamaya. And syempre, si Mayor Alice Go. That's right, mga nerds. Nakakapanayam din natin siya today. Maya-maya lang sa ating exclusive interview sa kanya. Kasama na rin ang exclusive report natin para sa kanya. So yan mga nerds, marami pang iba. Pagbabalik ng
Nurse Point. Commercial break na ito. Welcome back! Nandito pa rin kayo nanonood sa Nurse Point. Kasama yung lingkod, Amber the Nerd. So mga nerds, natatandaan nyo ba ang Love the Philippines campaign? Yan yung nag-viral scandal, as usual, dun sa promotional video nila. Anyway, anyone here? Kayo natatandaan nyo ba? Yan yung naghugas kamay, itong parang Poncio Pilata, itong tourism secretary na si Doktora Fiasco. Frasco. Yan. So, ang tanong ngayon, after a year, effective ba ang Love the Philippines campaign na yan? Yan ang pag-uusapan natin sa ating travel segment. Kasama ng ating bagong collaborator na manlalakbay, Miss Cassandra Contes. Cassandra Contes, everybody! Wow! Ikaw na yata yung pinakamatagal na applause ng introduction ng guest namin dito sa show na to. Ganda ng setup mo dito. Meron ka bang wine dyan? Actually, since you mentioned that, actually ako yung bartender dito, yung taga-host. Anyway, so dahil alam namin na alcoholic ka, meron kami para sa inyo. Pero mas maganda yung setup natin doon sa travel talk show. Of course, siyempre mas maganda naman. Para sa inyong kaalaman mga ka-nerds, setup namin ng bar din na ganito, pero shape na pabilog. And of course, mas maganda ang background. Background sound sa background ng sound ng falls. I think yung first episode namin is falls. And of course, yung mismong falls itself, sineta pa namin yung gumawa kami ng parang maliit na kubo para maserap yung bar, yung mga props namin. In fact, may ilang oras pa kami nag-travel doon para dalhin na yung mga props para makapag-serap. And which is, yan yung pag-usapan namin sa segment na ito. So yun nga, as you know by now, Beauty and the Nerd is one of the spin-off nitong Nurse Point. Interesting nga na mas matagal pa yung spin-off kasi nasa mention. But anyway, so Miss Casso, kwento mo naman ang reaction. First, anong reaction mo nung mapili ka na ikaw yung bagong co-host sa Beauty and the Nerd? Reaction ko, syempre enjoy, pero syempre kinakabahan. Parang ngayon kinakabahan ka, no? Yes. Yeah, actually makikita niyo. Actually panoodin natin yung first scene kung saan kinakabahan siya. Panoodin niyo. I think the biggest changes na mapansin niyo is meron akong bagong ka-beauty na ating makakasama sa ating talakayan sa ating episode. So let's welcome her, Miss Cass. Hello guys. Sana maging interesting itong ating talakayan. Medyo kinakabahan nga na ako, syempre first time ko. Yeah. Excited ka ba? Pero parang okay lang, hindi mo kamukhang kinakabahan ha. Mukhang okay lang. Yan pala yung kinakabahan sa kanya pero mukhang cool lang siya. By the way, so I'm gonna call you Ka-Nerds and she will call you Ka-Beauties. Ka-Beauties. We are an adventure travel talk show. We literally travel. Alright, so kita nyo naman, medyo yun nga, medyo nervous pa itong. Actually, ganun din ako nung unang-una kong sa hosting.
actually makikita niyo eventually. Ganun din ako, parang ko lang kung sasabihin ko, very stiff ako. And ganun rin si Miss Cass. Pero it turns out, naging okay naman yung kanya. Siyempre, i-check niya muna kung tama yung product na nilagay doon sa same thing din doon sa tourism. Dapat, o paano po kung mali? Di, kasalanan nyo nung trabaho niya yun eh. Dapat alam na niya yung ba yung nilagay nila, hinaluan ng ibang footage. So, ibig sabihin, hindi nila ginawa ng maayos yung trabaho nila. Exactly. Ang importante kasi dito meron kang opinion. Parang may masabi ka naman. Di ba? Discuss. May masabi. Ano ang opinion mo? Sabi nga. Ano ang masasabi mo yung unforgettable sa'yo na experience? Yung siguro, pag nung pumunta kami sa isang island, sa Carola Island ngayon, ang dami naming gamit, mga props na dala, sinakay namin sa boat. Punong-puno ng mga gamit namin. Halos lumubog talaga yung bangka. So, pagdating doon sa beach, wow, ang ganda ng beach. Tapos, parang delayed yung reaction mo. Oh, yan, napakaganda talaga ng beach. Anong kakaiba dito sa beach na to? Pink sand. Yes, that's right. Pink sand instead of the regular white sand. Dahil sa tama ng lighting Depende sa sunset. Yeah. Sunset. Yeah. Kami doon, exclusive pa. Kami lang talaga yung nandun. Exactly. Walang ibang tao. Pahinga kami ng kunti pagdating namin. Tapos sinikot namin yung buong island. Wow! And kami doon, nag-paddle. Yeah, mahilig siya sa paddle. So, gusto niya i-try mga activities. First time na paddle, first time na traveler, first time na paddling. So, bakit ka nga pala napili kung bakit? Kasi ngayon, sabi mo, sa tingin mo yung future. Kasi sabi mo, first time, hindi ka nagka-travel before. Yes, right? Hindi ako nagka-travel. And then, so how did you end up with this travel talk show? Pero hindi ka nagka-travel. Kasi sa tingin mo, Hindi ko alam. Siguro may mga Hindi mo alam? Hindi ko alam. Di ba? Kasi nga, hindi ka pa nagka-travel dati. Ngayon, dahil magka-travel ka na, gusto mo subukan. Naging co-host ka ng travel talk show. Share mo naman sa ating mga ka-nerds and ka-beauties. Oo nga, dati hindi ako nagka-travel. Pero ngayon, travel ka travel na. ako. So, paano nga nangyari na nakuha kang naging co-host ka ng isang travel talk show? Siguro may mga may mga unique insight, mga opinion na kailangang i-share. Journey, yeah. I guess you're talking about your journey from not a person who just homebound, Yes. and then someone who is traveling. So I think, yeah, you're right. It's a good insight, a good journey from her home, being homebody to a traveler. Di ba? Magandang istorya niyan. Anyway, so yun nga. So kung napansin nyo, so we talk about a lot of travel related. Ayun nga, mga ka-beauties. Pagka-travel tayo, place natin dito sa Philippines. Exactly. We have the best places in the world at bisitahin natin. Pagka kailangan natin siguro maging, bilang Pinoy, kailangan natin maging tour operator para sa, kailangan nating alamin yung mga rules para yung mga foreigner mag-enjoy kung pumunta sila dito sa atin. Yes, para balik-balikan naman natin yung balik-balikan. Ako babalik-balik din ako, pero I'm sure, para balik-balikan ni Lendo, kailangan alam natin yung mga rules, implementation. Yan, so abangan yan sa mga susunod na episodes na. Yes, abangan nyo na lang mga ka-viewers. Pero, Miss Cass,
Actually, meron akong ibang tanong sa'yo eh. Balik na, I heard na 6 na raw ang anak mo. Tama ba? Yes. Mother of 6. And how old are you? 50. Wow. 50. Mother of 6. So, I guess ang tanong lang ng lahat, ang gustong malaman ng ating mga ka-nerds, pati ng mga ka-beauties, eh, pati na rin ako, syempre, ano ba ang sekreto mo? Ang interesting to, ah. Kailangan talaga may alcohol pagpapasok sa isip niya. Yan ba yan, Ara? Sekreto ko, ano lang, simple lang. Okay, interesting. Number 1, proper diet, Proper diet, regular exercise, regular exercise, less stress. less stress. Yeah. Yes. Alright, so, when you say less stress, may stress pa rin. Yes. Interesting. So, isisay natin, proper diet. Alam na natin yung elementary ba tayo, eat your green leafy vegetable. Meron pang health triangle. Regular exercise. Mag-exercise tayo tuwing o ba? Maririnig natin, maliit pa tayo. So, alam na natin yung dalawang yan. Less stress. I think halos lahat tayo nalaman natin yan nung nag-work na tayo. So, in other words, alam na natin yung lahat yan. Nung bata pa tayo, mga 20, pagdating ng 30, alam na natin lahat yan. And yet, bakit si Miss Cass lang ang nag-apply ng ganong mindset? Bakit si Miss Cass lang ang ganon? Dapat alam natin lahat yan. Amen, di ba? And that's why nandito kami para pag-usapin. And we formulated this new segment which is called 50 Is the new 30. Di ba? Okay, 50 is the new 30 kasi 50 pa lang si Miss Cass. Pero feeling niya ay 30. 30, di ba? 20 years younger, which is mukha naman siyang 30, mukha ba siyang 50? I think 30 lang siya. And that's, I think, more appropriate. So, we came up with this segment, 50 is the new 30 for 50 middle-aged people like us. It's a no BS program. We're gonna talk about wellness, fitness. We're gonna collaborate with other fitness influencer, fitness expert, kasama na yung mga dietitians. And syempre kasama rin ang mga life coach para sa no stress life. And sabi nila, oh, brother, dapat sa age natin medyo hina-hina na lang, ingat-ingat na kasi alam mo na, marami tayong nararamdaman. 50 years old, mother of 6. What are you talking about? Ang buhay kasi ng tao ngayon ay 100. Yun ang lifespan natin ngayon. So, kung 50 ka na, kaka-50 mo pa lang, kakalahati ka pa lang, and yet ganun na yung mindset mo. Eh bakit si Miss Cass? Si Miss Cass yung exactly, I think, living proof na age is just a number. So, because here's the thing, life is meant to be Enjoy. exactly. Life is too short, so might as well enjoy it. Diba? So, kung 50, parang feeling mo, hindi ka na makasabay, o kaya naman meron kang parang mga obligasyon na kailangan mong gawin sa buhay at age 50 na dapat pa-enjoy ka na, relax na. Pero malaking factor kasi dyan yung ating wellness. Pakita mo nga, Amber, yung Papakita yung mga videos. Yeah, we're gonna show you the videos ng aming first episode ng ating segment. Yes. Ng 50s to new 30. Watch this. Ito ang day 1. Ng aming no excuses. Workout anywhere, anytime. Ng channel. Day 5. Back down. Upper body. Day 9. 15. Day 11. May nakikita na kayo konting
13. Oh, ganda ng abs mo. Ayan mga ka-beauties. Yes. Nakita nyo naman yung kung gaano kalaki yung tiyan ni Ember. Sa video hindi ngayon. Alright. May improvement na ngayon. Kasi, di ba nabanggit nga namin na nagta-travel kami? Yeah. Ang dami na, syempre maraming doon fiesta. Ang dami Yes. namin kinain. Daming nag-invite sa Ang amin. dami talaga. Alright. Para namang hindi ka kumain dyan. Kumain din pero mas marami kang kinain. Kaya nga lumaki Yeah. mo. So, interesting na we were showing you sa first episode namin kung bakit malaki yung tiyan namin. So, di ba lumaki yung tiyan mo ng konti din? Lumaki din yung tiyan ko pero mas malaki yung tiyan mo eh. Pero bakit ba natin gustong ipakita sa mga ka-nerds natin and ka-beauties? Para masundan nyo kami kung paano hindi fit sa pagiging fit. Exactly. Kasi karami yung mga fit influencer, di ba? Yes. Makikita yung fit na sila. Pero parang hindi ka makarelate. Paano nila nagawa? Kasi yun na talagang trabaho nila. So, but how did they act with that body? Yun, makikita nyo, makakasabay kayo sa journey namin. Para masundan nyo kami. Yeah, malaking tiyan, tapos makikita nyo fit. So, Sundan nyo na lang aming mga bagong episode ng new segment. yes, na 50. Is the new 30. Alright, Miss Kat, thank you. Salamat sa pag-contact mo sa maging visitor. Maraming natutunan ng ating mga viewers. Commercial break muna tayo, mga ka-nerds and ka-beauties. Sa pagbabalik, exclusive interview natin kay Mayor Alice Go. Yes, makakapanayam natin siya. Maya-maya lang. Sa pagbabalik ng Nudge Point. Thank you very much. Welcome back mga nerds! So ayun na nga, ang hinihintay natin, ang exclusive report natin tungkol kay Mayor Alice Go. Alamin natin sa late news. Magandang gabi mga kabalitaan. Kayo ba ay nahuli na sa balita? Kung ganon, ito ang trending sa ngayon. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung... Yan ang paulit-ulit na parang lorong naging sagot ni Mayor Alice Go habang ginigisa siya sa Senado. Si Alice Go ang di umano'y inutil na kasalukuyang mayor sa Bamban, isang maliit na bayan sa lalawigan ng Tarlac. Matatanda ang niraid ng CIDJ kamakailan lamang ang isang Pogo outlet sa bayan ng Bamban. Pogo Outlet, Philippine Offshore Gaming Operations. Pogo Outlet na nasa likod lang mismo ng Municipal Hall kung saan nag-opisina itong si Mayor Go. Dito nangungkat ang iba't ibang illegal na activities sa Pogo Compound tulad ng human trafficking, sex scams at kung ano-ano pang online scams. Online scams. Sex scams. Ipagpaunahin niyo po mga kabalitaan, medyo nagmamalfunction itong ating AI image generator. Ayon sa ulat, may connection di umano ang alkalde sa lahat ng galawan sa nasabing Pogo operation. Ang lupa na kinalalagyan umano ng Pogo Compound, Go Compound, at ang mga sasakyang natagpuan sa loob nito ay pag-aari di umano ni Mayor Go. Naungkat rin ang iba pang koneksyon at mga kasosyo ng alkalde at natuklasan ang mga wanted ang mga ito internationally sa mga money laundering cases. Binusisi rin ang biglaang paglitaw ng alkalde sa bayan ng Bamban, pati ng questionable record ng kanyang pagkatao. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa rin ang isa pang detalye na may kinalaman sa alkalde at kasalukuyang dinidinig sa Senado ang kanyang kaso. Yan ang balita sa araw nito at para sa mga nahuli na sa balita, tumutok lamang dito sa Late News. Talaga naman kakaiba ito si Mayor Go. 38 years old pa lang siya pero mukhang 80 years old na yung memory niya kasi uyanin agad siya eh.
wala siyang matandaan. Ako kahit wala akong alam, pero sa nakaraan niya, pero alam ko, Year of the Parrot, pinanganak itong si Mayor, sa tingin niyo. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero, ang hindi masyadong nakusisa sa issue ito ay yung kung paano nakapag-apply ng candidacy itong si Mayor Alice Go. Ano ba ang prerequisite para maging kandidato sa pwesto? Kasi parang mas hirap pang mag-enroll sa elementary kasi hahanapin ka ng kung ano-anong requirements, birth certificate, barangay clearance, making sure na doon ka nakalala. Baptismal certificate, parents records, marriage contract, etc. In fact, sa Pinas lang yata yung mag-i-enroll ka lang nahirap kang mag-produce ng mga documents. Ano kayong sistema meron dito sa mga government institution natin at madaling nakakalampas sa mga ganitong senaryo? Whether it's a COMELEC or PSA, kung i-imagine mo parang ganito yata ang institution setup nila. Baka kailangan i-upgrade na natin ang mga batas para dyan. Anyway, balik tayo kay Mayor Go, no? Maraming red flag dito kay Mayor kasi siya yung mayor na hindi raw kilala niya mga kapatid. Pero ayon sa nakaraang Senate hearing, kasama niya sa mga travel niya ang kapatid niya. Siya yung nagsasabing isang simpleng mamamayan lang siya. Pero ang daming designer bags, lampas ang pang kotse, may kotseng McLaren, may helicopter pa. Ikaw na, kakaiba talaga ito si Mayor, ano? Ang isa pang nakakalarma dito kay Mayor Go ay ang mga kasosyo niya ay wanted internationally sa mga money laundering cases. At ito pa, nakakalarma ayon sa ilang mga Chinese independent media, itong family ni Go sa China ang may connection raw sa CCP. Talaga namang nakakalarma yan. Diba? Maraming evidence talaga na naliling sa kanya. And because of the geopolitical tensions ngayon na tungkol sa mga Chinese spies na yan at sa circumstances ng biglaang paglitaw niya sa Bamban, ay talaga naman questionable itong pagkatao ni Mayor Go. And not get me wrong, I'm not judging Mayor Go at all. I still believe in the core principles of presumed innocent until proven guilty. Marami kasi sa atin ngayon, mga netizens, nag-judge ka, halos lahat. Huwag tayong judgmental. Let's have the due process takes its course. As a proud Filipino, dapat i-maintain pa rin natin yung presumption of innocence. Whether sa korte man yan, o sa buhay natin, huwag na tayong gumaya sa China. Sa kanila kasi guilty until proven innocent. Baligtad. Hindi tayo ganon. Democratic country tayo. Kaya naman, bibigyan natin ng chance itong si Mayor Alice Go na ipaliwanag ang kanyang side of the story. So makakapanayan natin siya ngayon mismo. That's right, dito sa ating exclusive video interview. Alright, it's interesting na merong asterisk sa exclusive interview title. Ano kaya ibig sabihin ng asterisk na yan? Check nyo na lang sa description below. Anyway, so without further ado, Mayor Alice Go on the line. Welcome to the show, Mayor. Wala nang paligoy-ligoy pa, ano po, Mayor? Unang tanong, ikaw ba isang Pilipino o Chinese? Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bayan, sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy, hindi rin po ako asset, hindi po. Okay, Mayor. So pag sinabi ko bang US citizen ako, maniniwala ka kagad? It's a bold statement na dineclare nyo na kaya isang Pilipino. Mapapatanayan nyo ba yung statement na yan? Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Okay. Mayor, mukhang naglalagang connection nyo, yung video nyo. Pero sige, tuloy lang natin. As long as na malinaw yung audio sound mo. So turn off muna natin video nyo. Ano po? Thank you po. Okay, so let's continue. Mayor, hindi po kainulit nyo yung sinabi nyo ay napatunayo na yung sinabi nyo. It doesn't make it anymore true. Kasi yan yung criticism sa'yo sa Senate hearing eh. Yung tipong paulit-ulit kayo na parang robot na nakaprogram yung mga sagot mo. Parang character sa movie na limited lang yung script mo. So, ganito po. Establish lang natin mga common sense lang ang question na itatanong ko. Hindi tayo magtatanong ng mga technical questions dahil limited lang ang oras natin dito. Kaya ang kailangan namin sa inyo ay yung direct to the point na sagot nyo. Walang paulit-ulit at paligoy-ligoy na sagot. Kung ano yung tanong, yun ang sagot, direct to the point. Okay, ano po? Thank you po. So,
mapapatunayan mo ba na ikaw nga ay Pilipino? Mayor? Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Filipina. Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother. At the age of 12, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po ng first wife ng dad ko po. So bakit sa Senate hearing sabi nyo, hindi ko alam, Your Honor? Para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sarili ko po ina. During the Senate hearing po, masyado po ako na blanco. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin natatakot po ako. Yun po yung mas tamang term. Na-blanco po ako. Okay. Nakaka-relate ako dyan sa sitwasyon mo, Mayor. Kahit sino siguro na first time na pinatawag sa Senado, talagang kakabahan at mabablanko ka. So it's interesting na hindi ka man lang kinoach ng mga lawyer mo doon sa Senate, knowing na ma-under oath ka. So, ano po? Gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng unmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Hontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen Risa, na-blanco po ako. Mayor, so dahil ngayon wala ka sa Senado, ina-expect namin na hindi ka na mabablanko. Kasi anything na sasabihin mo ngayon ay talagang i-scrutinize ng lahat. So let's continue, Mayor. Ano po? Paano mo mapapatunayan na Pilipino ka nga? Can you tell us about your parents? Mayor? Nangyari po yun. Kung di po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Mayor, inulit mo na naman yung robot programming na sagot nyo eh. Palawakan niyo ang sagot nyo. Ano po? Mayor? Pagkatapos po ako nahiruan po, binigay po ako sa tatay ko. Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po dun sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Dahil lumaki po ako sa tatay. Okay, so di mo nakasama yung mother mo. Eh, yung tatay niyo po, nakasama niyo ba siya ng matagal? Mayor? Kung di pa ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, sabi niya sa akin, it's about time, kailangan mo ka. Teka, mukhang naglalag kayo, Mayor. Na pinagpili po niya ba maging Filipino o gusto mo Mayor? maging Chinese. Gusto po niya maging Chinese citizen ako. Ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Sabi nyo, around 12 years old, marami ka palang natatandaan. Pero sa Senado, wala kang matandaan. Sabi mo nga, nablanko ka. So ngayon, hindi ka nabablanko sa tingin niya. Hindi ko po kasi kaya sabihin. At ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kaya sabihin sa Senate. Ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, Dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Okay, so sabi mo na blanco ka sa Senado. Pero ngayon, lumalabas na di mo lang pala kayang sabihin kasi nga masyadong personal ka mo. So hindi ka talaga na blanco at all.
So, inconsistent talaga, Mayor. Kaya maraming walang naniniwala sa mga sagot nyo. Ano po? Kaya hindi sila naniniwala na ikaw ay isang Pilipino. Maraming gap. Marami pa ako nabalitaan. I-deport daw po ako. Yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili ko bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. Ganito kasi yan, Mayor eh. Hindi ka naman questionin ngayon kung wala kang irregularity sa birth certificate mo, sa records mo, kung walang discrepancy sa mga sagot mo. Kaya ka umabot sa investigasyon sa ganitong sitwasyon. Kasi nga, questionable yung mga records mo, pati na statement mo, hindi mo na-establish or should I say, na-convince ang mga tao na ikaw nga ay Pinoy. So, di natin may iwasan na yung mag-judge agad sa'yo. So, what I'm trying to say is, sa sitwasyong ito, kailangan natin ma-establish yung fact. Gusto natin malaman yung totoo. At hindi natin ma-achieve yan through emotional vibe na tipong paawa ka. Basta explain mo lang, ano po, hindi na kailangan mag-create ng drama. Anyway, so, sabi mo po, ayaw nyo pag-usapan yung private life mo. Pero dahil nga naharap ka sa investigasyon, expect mo na talagang uungkatin ang lahat ng pribadong buhay mo, mga magulang mo, kapatid mo. May mga kapatid ka po ba, Mayor? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Tinago po ako sa farm. Okay, ulitin mo naman sana. So, nasabi mo ngayon na hindi mo sila kilala. Pero ayon sa evidence from the Senate hearing, kasama mo raw sila sa pag-travel, mga kapatid mo. So basically, either nagsisinungaling ang Senado, o ikaw nagsisinungaling? Ano po? Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, hindi ko na-feel nakakahiya. Na hindi ako pinag-aaral ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, ay nakakahiya na hindi ka nag-aaral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aaral? Sorry, pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aaral po ako ng tutorial, homeschooling. Yan, Mayor, ang gusto malaman ni Senator Legarda noon at pati na rin ng mga taong bayan. So tell us something about your childhood. Siguro naman may mga natatandaan ka na ngayon. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa piggery po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto pa ako magpaanak ng baboy. Natuto pa ako mag-inject ng baboy, maggamot. Alam po ng mga supplier ng farming po namin. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Okay. Basically, wala kang bagong impormasyon na sinabi ngayon. Kasi yan din yung sinabi mo sa Senado eh. Na lumaki ka sa farm, nag-alaga ka ng baboy, etc. Akala ko, kaya ka nandito sa interview ngayon ay para magbigay linaw. Meaning, magbigay ka ng mga bagong impormasyon na sasabihin mo. Like sa childhood background mo. Ano po? Mayor? Kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know o hindi ko po alam. Kasi ginawa po nila akong kahihiyan dun sa nasagot ko. Pero, ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nagsagot po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Mayor? Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm everyday. Mayor, inulit mo na naman statement mo, kasasabi ko lang. It doesn't mean na dahil inulit mo, it's more true. Kahit pa, ulit-ulit mong isagot yan, kahit kung walang pagbabawing impormasyon na sasabihin kayo, ay ganun pa rin. Anyway, dagdagan niyo po, dagdagan niyo yung kwento ng bata ka, ng experience mo, I'm sure mga kasambahay mo at mga empleyado niyo doon, may mga anak din sila. Nakakalaro mo ba sila? Umakyat ba kayo sa puno? Naliligo ba kayo sa ilog? Mga ganong childhood memories, ano po? Lumaki po ako
ako sa farm. Lumaki po ako na tinago po ako. Mayor, Lumaki po ako sa farm. Mayor, Tungtong ko po ng 14 years. Kung po 12 or 14 years old, nalaman ko po na ang nanay ko po okay, Mayor, ay ating kasambahay. Kailangan pa rin pabigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturuan po ako. Doon po ako nag-umpisa na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Na lagi lang ako nasa farm. okay, it's interesting na nabanggit mo yan, Mayor, na nagsimula kang i-question ang tungkol sa sarili mo. Also, narealize mo rin na habang lumalaki ka, nahihiya ka. So part of that is dapat man lang nagtanong ka, di ba? Kung bakit nagkagano ng mga bagay-bagay. Di ka ba nagtanong sa father mo? O nagtanong ka man lang sa mga kasambahay nyo o mga empleyado nyo? After 14 years old ko po, unti-unti, tinuturuan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako bumili ng mais, sa Concepcion, sa Bamban, sa Tarlac, kasi ang hanapbuhay po namin baboy. Gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Marami pong akong kababayan, kahit yung bayan po namin, na makapagpatunay po, nakilala po nila ako, bata pa lang po ako. Okay, nabanggit mo yan na marami kang makakapagpatunay na lumaki ka nga sa bayan mo. And yet, wala kang nabanggit kahit isa mula kanina pa. Ang lagi mo lang nababanggit nung malaki ka na, nung kasama ka na ng negosyo, ng tatay mo sa negosyo, at nakilala mo ng mga suppliers nyo, at mga pang mga kadil nyo sa negosyo, pero never na nagbanggit ka tungkol sa childhood mo. So may malaking discrepancy, may malaki talagang gap, missing link. Unang-una po, kilala po ako ng mga tao na kasalamuha ko nung bata ako. Pangalawa po, ako po ay isang Pinoy. Ako po ay isang Filipino. Ako po ay meron passport Okay, Mayor. na Filipino. At nag-iisa lang po ang passport ko po, Filipino. Okay, Filipino Mayor. passport po. Alam niyo po, Mayor, talagang paulit-ulit lang tayo dyan. Kaya mabuti pa, mag-move on na tayo sa mga susunod na tanong. We'll be back, mga nerds, at mamaya tatanong natin kay Mayor ang tungkol sa kanyang kandidatura, ang kanyang pagiging alkalde ng Bamban, at pati na rin ang kanyang mga negosyo sa pagbabalik ng Nerds Point Commercial Break. Welcome back dito sa Nerds Point, mga ka-nerds. So yun nga, nakapanayam natin ngayon si Mayor Alice Go dito sa ating pod show. Unfortunately, mga nerds, wala na po tayong oras kaya hindi natin mai-telecast yung part 2, kalahating natitirang remaining ng kanyang interview kasi masyadong mahaba at paulit-ulit ang mga sagot ka. But don't worry, mga nerds, we have the complete interview. We will release it online. At kung gusto nyo i-telecast namin yung part 2 sa susunod na episode namin, at comments lang kayo below at gagawa natin ang paraan. Nevertheless, nagpapasalamat tayo dito kay Mayor Alice Go sa kanyang pagpapaunlak na nakapanayam natin ngayon sa exclusive interview na to. Although kahit wala tayong bagong information na nalaman sa kanya, sa pagkatao niya, so far, dun sa nakita niyong unang parte ng interview niya, abangan natin ang mga mangyayari sa kasong yan. And, thank you rin nga pala kay Miss Cassandra Cortez, yes, for coming here on our show. Marami tayong natutunan sa kanya. At syempre, don't forget na rin na mag-like, mag-subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na episode ng Nerds Point. Thank you nga pala sa check sa aking wardrobe na kay Direk Marcel Savius.
Thank you nga pala sa ABS-CBN sa kanyang exclusive video footage na para sa ating episodes. Okay, good night everyone. I'm out of here.